Hi, ako si Diana Jean Ardilima, isang third-year agriculture student major in agricultural economics, and I am currently taking up the course Crop Protection Tree or Beneficial Arthropods and Microorganisms. At sa video na ito, malalaman natin at i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang isang biological control agent. Ang biological control ay ang paraan ng paggamit ng mga natural at buhay na kalaban ng peste. Ang mga insekto, virus, bacteria, fungi at nematodes na pwedeng gamitin pang-kontrol sa peste ay tinatawag na biological control agents or BCA. Nakakontrol nila ang pagdami ng mga peste dahil ito ay kanilang kinakain at pinapatay. Ang biological control ay mahalagang konsepto ng Integrated Pest Management or IPM. Ang IPM ay isang approach sa agriculture sa pagkontrol ng mga peste at ang goal nito ay hanggat maaari ay maiwasan ang paggamit ng synthetic pesticides. Ang mga synthetic pesticides kasi bukod sa may kamahalan ay meron din itong long-term na mga harmful effects sa tao, hayop, lupa, halaman at diversity ng ecosystem. At ibig sabihin sa biological control ay imamanipulate lang natin ang mga natural enemies na ito at gagamitin natin ang mga accessible na organisms sa paligid. At isang paraan nito ay ang pagmamass culture sa kanila or pag-reproduce sa kanila ng maramihan. At halimbawa nga nito ay ang earwigs. Itong dalawang uri ng predatory earwigs ang pinaka-common na meron tayo. Ang ring-legged earwigs na matatagpuan sa mga mais at ang the black earwigs na matatagpuan naman sa coconut o niyog. Ang mga predatory earwigs ay mabisang pangontrol laban sa mga peste sa agrikultura, katulad ng Asian corn borer or Ostrinia fornicalis at coconut hispin or leaf beetle or Brontispa longissima. Ito naman ang characteristics ng body parts ng isang earwigs. At yes, meron silang wings o pakpak. At ang mga pakpak na ito or hindwing ay ginagamit lamang nila sa pag-glide. At sa video na ito ay magpo-focus tayo sa earwig na matatagpuan sa coconut. Ang unang hakbang sa pag-culture ng earwigs ay ang paghahanda ng kanilang magiging shelter or tirahan. Ang mga kailangang gamit ay plastic container na may butas ang takip para sa ventilation ng ating container, sawdust at dahon ng niyog na kanilang pagtataguan at para mamimik natin or magaya ang kanilang natural habitat. Kailangan din ng water sprayer para sa pag-maintain ng moisture sa ating container. At ayan, sinasalansan ko lang yung sawdust at yung dahon ng niyog. At basain gamit ang water sprayer para ma-maintain yung 30 to 40% ng moisture content. At nung okay na ang rearing box, ay ilagay na natin ang earwigs. Naalala ko lang na nung first year college ako, ay isang mga earwigs sa insect na in-include ko sa aking insect collection. At noong mga panahon na yun, akala ko simpleng insekto lang sila. Yun pala, sila ay mga biological control agent or beneficial insects. Kailangan regularly din napalitan yung pagkain ng ating mga earwigs para maiwasan yung pagtubo ng mga amag or molds. Kailangan talaga ng tiyaga sa pagpapalit ng pagkain every 24 hours at pag-i-spray ng water para ma-maintain nga natin yung moisture. Ito yung example ng pagkain, ground dog food with rice. And finally, nangitlog na nga rin ang isa nating female earwig. At ang saya ko lang nito kasi yung nauna nga naman na batch ng mga itlog ay nilanggam. Pero saglit lang din tong batch na to kasi later on kinain din to ng nanay niya at dito ko rin napagtanto na possible din pala sa mga earwigs ang cannibalism. Pero rare case lang ito kasi siguro dala na rin ng stress sa environment and earwigs are actually a good parents. Ganito ang example ng parental behavior ng isang female earwig. Nare-arrange nito yung kanyang itlog at nililinisan para maiwasan yung infection from other microorganisms. Nakuha ko lang tong video na to sa group reading namin. At ito nga pala ang buong life cycle ng isang earwig from egg to adult stage. And lastly, kailangan nating i-release ang ating mga na-culture na earwigs. Pumili lang tayo ng lugar na alam nating magiging favorable para sa mga earwigs na mayroong presence ng kanilang natural enemies. At dahil nga ang mga earwigs na ito ay ang black earwigs or earwigs na matatagpuan sa mga nyog, ay sa palm tree namin napiling i-release ang aming mga na-culture na earwigs. Sa paraang ito ay makakapag-introduce tayo ng presence ng earwigs sa area na ito. Ayun lang, salamat sa panonood. Nawa'y may natutunan kayo. At kami nga pala ang third year agricultural economics students kasama ang aming instructor na si Mr. Navarrete at samahan niyo kami na tahakin ng daan patungo sa sustainable na agrikultura.